Bago tayo magsimula, simpleng tanong muna para sa inyo, GIPs. Gusto nyo bang magkaroon tayo ng voucher discount para sa ating Gabunan hoodie at Gabunan t-shirt? Kapag gusto nyo, GIP, comment lang ng #JD. Titignan ko kung gaano kadami yung may gusto ng voucher discount at kapag marami, gagawa ako para sa inyo. Yun lamang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Claudio. Walang eksaktong taon. Samar. Nang mga panong ito, kasapi ng isang paksyon ng rebeldeng kilusan si Claudio. Pinili ng binatang mamundok dahil sa kahirapang dinanas sa kapatagan, dahil sa kasakiman ng ilang opisyal ng pamahalaan, at ang ilang mga taong kinamkam ang mga lupa ng maliliit na magsasaka. Naging biktima ang mga magulang ni Claudio ng ganitong kalupitan. Saksing buhay ang binata sa lahat ng kalupitan ng mga taong gahaman sa kapangyarihan. Sa mismong harapan ng binata, pinatay ng mga sundalo ang kanyang ama at ang ina naman ay kinulong hanggang sa mawala sa sariling katinoan. Ito ang pinanghawakan ni Claudio, ang naging dahilan upang lalong lumaki ang galit niya sa gobyerno. Lalo pang sumidhi ang pagnanais niyang pabagsakin ng pamahalaan nung namatay ang kanyang ina dahil sa kapabayaan ng institusyong nangangalaga dito. Simula noon, sinumpa ng binata na hinding-hindi na siya hihinto hanggat hindi na pagbabayad ang lahat ng mga may kasalanan sa kanya. Kakibat ng pagnanasang ito, ang paghahanap niya ng karagdagang lakas upang magawa ang lahat ng kanyang plano. Isa lang sa naging hakbang ni Claudio ang pagsali sa rebeldeng grupo. Nang matanggap siya bilang formal na kasapi ng pangkat, nakilala niya ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Albos. Ito ang naging tagaturo niya sa lahat at ang nagmulat sa kanya sa mundo ng lihim na karunungan. Isang antingerong may malakas na pananalig sa kanyang mga gamit ang pagkakakilala ni Claudio kay Aldos. Tinitingala ng karamihan, hindi lang sa karanasan, kundi sa kung paano itong makitungo sa iba. Sa unang tingin, hindi mo malalamang antingero si Aldos dahil wala itong suot na medalyon o kahit anong palatandaang may nalalaman siya sa espiritual. Ngunit sa oras na maghubad ito ng pang-itaas na kasuotan, doon pa lamang lalantad ang napakaraming pilat na pinagbaunan ng samot-saring mutya. Idagdag mo pa ang mga dasal na nakatato sa kanyang balat, na halos mapuno ang buong katawan maliban sa braso at leeg. Mas gamay ni Aldos ang paggamit ng buhay na salita kaysa sa mga orasyong pangkumbate gamit ang mga medalyon. Isa sa mga dasal na ipinamana niya kay Claudio ay ang talandro ng Metatron. Isang makapangyarihang orasyon ay panyo ng mga dasal na kung magagawa ng maayos ay maaaring tumawag ng kulog at kidlat. Mahabang panahon ang ginugol ni Claudio bago nagawang makumpleto ang aral nito. Dahilan para tawagin siya sa bansag na kulog ng kanluran. Isa sa kinakatakutan ng mga militarayang pangkat na pinamumunuan ni Claudio dahil sa tuwing makakalaban nila ang mga ito ay tila sumusuong sila sa isang malakas na unos. Isa sa mga labang hindi makakalimutan ng mga militar na talagang nag-iwan ng matinding takot sa kanila ay nang salakayin nila ang kuta na kinaroroonan ni Claudio. Tuwang-tuwa ang mga militar dahil nakita nilang nakatayo ang binata sa labas ng kuta at wala itong ibang kasama
Inakala nilang susuko na ito kaya hindi sila nag-atubiling lumapit. Ang hindi alam ng militar, isang patibong ang kanilang pinasok. Kanya-kanyang tutok ng baril ang mga ito kay Claudio, na nooy nakatayo lang at walang anumang hawak na sandata. Partida, wala pa itong damit pang itaas. Habang papalapit ang militar ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sinundan nito ng matatalas na bulusok ng kidlat sa mga punong nakapaligid. Hindi ito pinansin ng mga sundalo. Sa halip ay nagpatuloy sila sa pag-aresto kay Claudio. Ngunit nang hawakan ng isa sa mga ito ang binata, isang malaking haligi ng kidlat ang tumama sa mismong harapan ni Claudio at mga militar. Kasunod nito ay ang pagkalat ng malaahas na kuryenteng dumadaloy sa katawan ng lahat ng mga kalaban. Ilang segundo lang ang kinailangan ni Claudio para ubusin ang isang pangkat ng mga sundalo. Simula nun, kinakatakutan na ng halos lahat maging ng mga tao si Claudio. Pero sa kabila ng napakabagsik nitong personalidad, isang mabait at matalungin na binata si Claudio. Bagaman nagtatago, nagagawa nitong magatid ng tulong sa mga taong nakakaranas ng kahirapan. Mabuti naman at nakadalaw ka, Claudio. Aba, buwan din ang binilang bago ka makapunta dito Wika ng matandang pinuno ng baryo nila Claudio, na itago na lang natin sa pangalang Mang Roding. Isa ang baryo nito sa tinutulungan ng binata. Dito rin lumaki si Claudio kaya malapit sa puso niya ang mga tao dito. Pasensya na po kayo, Mang Roding. Medyo abala po ako sa mga gawain Isa pa, alam niyo namang nagtatago ako para makaiwas sa gulo, di ba? Alam niyo naman na pilit kong iniiwasan ang mga militar dahil naaawa ko sa kanila. Hindi ko nga alam kung paano silang nabubulagan sa mga maling paniniwalang ipinamulat sa kanila ng pamahalaan. Tugon ni Claudio. Nagdadala ng gamot at pagkain ang binata. Ipinamamahagi ito sa lahat ng naroon. Mahal ng mga taga-baryo si Claudio dahil na din sa kakaibang malasakit nito sa kanila. Pasensya ka na, Claudio Alam kong nahihirapan ka na din sa ginagawa mo tapos idagdag mo pa kaming mga taga-baryo na sa tulong mo lang umaasa. Napangiti ang binata dahil sa mga narinig. Wala po yun, Mang Roding. Masaya po ako sa ginagawa ko. At hindi ko po ito'y titigil hanggat nabubuhay ako. At may kagaya niyong inaapi ng pamahalaan. Tugon ng binata. Sa tuwing dadalaw siya sa baryong iyon, pinadadalhan siya ng mga makakain ng mga taga roon, kagaya ng mga kamote at buhay na manok. Nang sa ganung paraan man lang, makapagpasalamat sila sa pagtatanggol at pagtulong sa kanila ng binata. Ngunit sa kabila ng lakas na taglay ni Claudio, hindi may iwasang may humamon sa kanya. At isa sa mga nanghas na kalabanin ang binata ay ang kafgu na itago na lang natin sa pangalang Venron. Kagaya ni Claudio, isa rin itong antingero. Ang tanging pinagkaiba nila ay purong kaliwa naman ang kaalaman nito. Ipinagkakalat nito sa taong bayan na siya ay anak ng kilalang mangkukulam at ang kanyang ina ay isang aswang. Ito ang naging dahilan upang katakutan siya ng lahat. Dahil minsan na din niyang napatunayan ang mga sinasabi. Isang pangkat ng kalalakihan ang sumubok na hamunin siya sa labanan. Lahat ng mga kalalakihang iyon, bangkay ng natagpuan sa gitna ng palayan. Wakwak ang mga sikmura at wala ng lamang loob. Aksidenteng narinig mismo ni Claudio ang pagmamayabang nito nang minsang mapadaan ang binata sa isang maliit na bahay aliwan sa bayan. Ilabas niyo yung Claudio na yan. Tignan natin kung hindi mapuno ng bukol ang pagbumuka niyan
at tubuan ng kulugo ang buo niyang katawan. Puro lang naman salita yan. Sige, huwag kayong mahiya. Iharap niyo siya sa akin. Nagtawanan ang mga kasama nito habang nakikinig sa pagyayabang niya. Nang bigla na lang tumahimik ang paligid, maging ang mga tawanan ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Nakita ni Beron na nakatitig sa likod niya ang mga kasamahan sa lamesa, kaya dahan-dahan siyang lumingon. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Claudiong nakatayo at nakatitig sa kanya. Ano nga uli yung sinasabi mo, Venron? Ilabas ako. O ngayon, nandito ako sa harap mo. Gawin mo nga yung sinasabi mong pupunuin mo ng bukol ang pagmumukha ko. Wika ni Claudio. Napalunok ng laway si Beron habang unti-unting umaatras palayo sa binata. Ay, ikaw pala, Claudio. Oo, pangangatawanan ko yung sinabi ko. Dahil nayayabangan ako sa'yo. Akala mo kung sino kang makaasta. Parang... Naputol ang sasabihin nito dahil nagtaas ng kamay si Claudio upang magkamot. Napatakip naman ang mukha si Beron dahil sa takot. Sa ginawa ni Claudio, muling nabalot ng tawanan ang buong lugar. At sa pagkakataong iyon ay si Venron ang naging sentro ng atensyon. Bagay na lalong ikinagalit nito. Umanda ka sa akin, Claudio. Sa susunod nating pagkikita, ikaw naman ang pagtatawanan. At kayong lahat ng tumawa. Humanda kayo dahil sisiguraduhin kong ito na ang huli niyong tawa. Wika ni Venron sabay takbo palabas ng bahay aliwan. Alam ni Claudio ang susunod na hakbang nito, kaya dali-dali siyang tumakbo upang sundan. Sa kasamaang palad ay hindi niya naabutan si Venron. Wala ring kaalam-alam kung saan ito nakatira. Kaya ang tanging nagawa na lang ni Claudio ay antayin ang susunod nitong mga gagawin. Hindi nga nagkamali ang binata dahil ilang araw lang ang nakalipas. Nakatanggap ng balita si Claudio na may isang lalaking namatay at ang sanhi nito ay kulam. Matapos marinig ang balita, kaagad pinuntahan ng binata ang kanyang guro upang sumangguni. Agad namang natunto ni Claudio ang kinaroroonan nito. Kagaya niya ay hindi rin naglalagi sa isang lugar si Aldos. O Claudio, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito? Bungad ng guro nang makita ang binatang paparating. Hindi pa din kayo nagbabago, maestro. Matalas pa din ang pangamoy at pakiramdam mo. Sa kabila ng katandaan, parang nananatiling bata ang inyong kakayahan. Tugon ng binata. Nang makalapit ito ay hinagisan siya ng guro ng isang pirasong hinog na mangga. Nako Claudio, tigilan mo ko sa pambobola mo ha. Sabihin mo na lang kung anong pakay mo. Hindi na nagsayang pa ng oras si Claudio. Pinaliwanag niya ang buong kaganapan nung gabing nagkaharap sila ni Venron. Pasensya na, maestro. Talagang wala akong alam sa mga kulam-kulam eh. Yun pa naman ang kakayahan ng kalabang ko. Hindi ko naman kasi alam na tototohanin niya yung pananakot nung gabing yun eh. Wika ni Claudio. Isang malutong na sapok ang itinugon ng kanyang guro. Kung hindi ka ba naman nuknukan ng talino, alam mo bang kukulam ang pamilya ni Venron? Maging siya ay may kaalamang galing sa kaliwa. Palibasa kasi, hindi ka nag-iisip bago kumilos. Tugon ni Aldos. Tumayo ito at naglakad papunta sa altar sabay kuha ng isang sinturon na gawa sa buntot ng isang hayop. O ito, isuot mo. Wala ka namang magagawa sa mga nabiktima niya.
Kaya kailangan mong proteksyonan ang sarili mo laban sa mga sumpa at palipad-hangin na ibabato sa iyo. Muling wika ng guro. Nagtaka si Claudio kung anong uri ng gamit ang ibinigay nito. Ano po ito, maestro? Parang buntot ng unggoy ito ah. Tanong ng binata. Hindi nga ito nagkamali. Ayon kay Aldos, ang buntot ng unggoy ay isang mabisang pangontra laban sa sumpa ng kulam, barang, at lahat ng uri ng palipad-hangin. Isuot mo yan at wag na wag mong tatanggalin kung ayaw mong mamilipit sa isang tabi ng walang dahilan. Puro kasi katigasan ng ulo ang pinapairal mo. Ni minsan, hindi ka nakinig sa lahat ng babala ko sa iyo. At ngayon may banta ka pa na makakaharap mo. Ang isang bungang kan na mga mangkukulam. Wala ka talaga sa ayos. Napakamot na lang sa ulo ang binata. Bagaman lagi itong ginagawa ng kanyang maestro, sa tuwing nagkakamali siya ay hindi pa rin nasasanay si Claudio. Ayan na naman po kayo, maestro eh. Puro ka na naman init ng ulo. Hayaan mo, hindi na po mauulit. Saka, kung gugustuhin ko, kaya ko naman silang labanan eh. Wika ni Claudio. Nababaliw ka na ba? Ano ang panama ng pisikal na lakas kumpara sa mga dasal? Aber, sabihin mo nga sa akin. Matatamaan ba ng suntok mo ang mga ibabatong tigalpo sa iyo? Natahimik si Claudio dahil alam niyang tama ang sinabi ng maestro. Nang makita ni Aldos na tila wala nang masabi ang binata, saka nito inilabas ang maliit na libreta mula sa kanyang bulsa. Ayan, pag-aralan mo. Siguro naman pamilyar ka sa ilang dasal mula sa libreta na yan. Kung magagawa mong pagganahin ng dasal ng Kristong Hari, malakas na depensa at rebuelta ang maaari mong makamtan. Maliban pa sa isa ito sa pinakamalakas na dasal, ang orasyong iyan ay niluluhuran maging ng 7 arkanghel. Kaya mag-iingat ka din sa paggamit niyan, dahil baka hindi lang yung kalaban mo ang mapilipitan ng leeg. Binuhat ng binata ang libreta at nakita ang ilang mga dasal sa pahina nito. Sakto namang walang damit pang itaas ang maestro, kaya napag-alaman niyang nakaukit na din ito sa balat ni Aldos. Hindi tinigilan ni Claudio ang pagbabasa ng libreta. Pilit niyang inuunawa ang lahat ng nilalaman nito. Kinakabisado at sinusubukan sa sarili. Ngunit kagaya ng inaasahan, hindi ito uubra sa kanya dahil na din sa taglay niyang talandro ng Metatron. Napansin ng guro ang kanyang ginagawa at nakitang tila wala itong pag-usad. Ilang araw na din siyang paulit-ulit sa pagsasanay ngunit parang walang nangyayari. Nilapitan ni Aldos ang binata upang tanungin. Ngunit sa kasamaang palad, sumabay naman sa pagbato ng tigalpo ng binata ang pagpasok ng guro sa ginawang dome ni Claudio. Biglang napaluhod si Aldos at ilang sandali pa ay sumuka ito ng tugo. Hindi niya magawang magsalita dahil tila may kung anong nakadagan sa kanyang dibdib. Mabuti na lang at nakalingon si Claudio at naagapan ang kamuntikang pagkamatay ng kanyang guro. Maestro! Maestro! Patawad po, hindi ko napansing nandyan ka eh. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Claudio. Agad namang tumayo si Aldos at tumugon. Ayos lang ako. Normal lang ang ganitong reaksyon kapag tinamaan ka ng tigalpo. Masaya ako at nagawa mong pagganahin ang mga dasal na itinuro ko sa iyo. Lagi mo lang tatandaan ang mga turo ko. Nakahinga ng maluwag si Claudio nang malamang maayos naman ang kalagayan ng guro. Nang masigurado na wala na ito sa panganib, kaagad nagpaalam si Claudio upang bumalik sa kanyang kuta.
Isa sa mga dahilan ng binata kung bakit kailangan niyang umalis ay ang kaligtasan ng mga tao sa bayan. Dahil habang tumatagal ang kanyang pananatili sa baryo, lalong nalalagay sa panganib ang buhay ng mga taga-bayan. At saktong-sakto lang ang pag-alis ng binata dahil ilang sandali lang ang makalipas matapos niyang umalis. Biglang dumating ang mga sundalong humahabol sa kanya. Tanaw na tanaw ng binata mula sa tuktok ng burol ang mga sasakyan ng militar. Pinili ng binatang panoorin muna ang nagaganap sa baba. Kaso nakita niya si Venron na kasama ang mga sundalo. Kitang-kita ni Claudio ang pananakit nito sa mga taong naroon. Hindi natiis ng binata ang tanawin. Kaya naman tumakbo siya pabalik sa bayan. Hindi na malayan ng mga kalaban ang pagdating ni Claudio. Isa-isang tumumba ang mga militar. At paglingon ni Venron, nanlaki ang mga mata nito dahil kamao ni Claudio ang nakita niyang paparating. Bumulagta sa lupa si Venron. Nagkukumahog na tumayo upang hindi maabutan ni Claudio. Ngunit nagawa pa din siya nitong mahawakan sa kwelyo at maitaas. Talagang walang yakang tao ka. Hindi mo ba alam na marami ang maaaring mapahamak ng dahil sa ginawa mo? Hindi ka nag-iisip. Tignan mo ang mga tao sa paligid. Sa tingin mo, bubuhayin ng mga militar ang mga tao dito? Lalo pat alam na nila na dito ako nagtatago. Kung hindi ako dumating, malamang naubos na ang mga kawawang tao dito. Wika ni Claudio habang sakal-sakal si Venron. Ginawa ko lang ang tama. Isa kang rebelde na pinaghahanap ng mga militar. At ako naman ay natatakot lang. Iniisip ko lang din ang kaligtasan ng mga taong to. Tugon ni Venron na lalong ikinagalit ni Claudio. Kaligtasan. Tignan mo nga kung ligtas sa mga taong to. Tignan mo nga kung walang takot sa kanilang mga mata. Mas takot pa sa militar ang mga taong to kaysa sa akin. Ni minsan hindi ko binalak na saktan ng mga tao dito. Pero tignan mo mga sundalong yan. Saan nakatutok ang dulo ng mga baril nila? Hindi ba sa mga taong sinasabi mong ipinagtatanggol nila? Muling wika ni Claudio. Pagkatapos nitong magsalita, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Biglang nahintakutan ang mga militar dahil alam nila na isa ito sa mga palatandaang galit na si Claudio. Wala ni isa sa kanila ang kumilos. Inantay nilang si Venron ang gumawa ng susunod na hakbang. Isang beses lang ako magsasalita sa inyong lahat. Iwanan niyo ang bayang to kung ayaw niyong matulad kayo sa mga militar na sumugod sa gawing kanluran ng bayan. Walang kasalanan ng mga tao dito. At sa oras na may masaktan kayo sa kanila, pasensyahan tayo. Babala ng binata. Agad namang nagsialisan ang mga militar. Naiwang mag-isa si Venron na gustong labanan ang binata. Kung nagawa mong takutin ang mga militar, pasensya ka na Claudio, pero hindi mo ko masisindak. Wika ni Venron sabay sugod kay Claudio. Maliban sa kaalaman nito sa kulam ay nagtataglay din siya ng pisikal na lakas. Habang nagbubuno ang dalawa ay napansin ni Claudio na tila may kung ano itong inuusal. Saka pa lamang nalinawan ang binata nang tuluyan niyang marinig ang pag-usal ni Venron. Ang mga katagang sinasambit ng kalaban, isang uri ng dasal panghigop ng kakayahan ng mutya. Sa kasamaang palad, may depensa si Claudio para sa ganung uri ng sitwasyon. Kaya kaagad naramdaman ni Venron ang rebuelta. Iba ka talaga. Hindi ko akalaing may tangan ka palang buntot ng unggoy.
Wika ni Benron habang sinasapo ang dibdib. Maya-maya pa ay sumuka na ito ng dugo. Pilit pa itong tumatayo ngunit bigla siyang pinigil ni Claudio. Huwag ka nang tumayo pa, Benron. Ayokong patayin ka. Pero kung magpupumilit ka pa, wala ako magagawa. Napangiti na lang si Benron dahil ayaw nitong umuwing talunan. Karangalan ng kanyang angkan ang nakataya. Pilit itong tumayo at sumugod kay Claudio. Isang kumpas lang ng binata ay biglang tumilapon pabalik si Benron. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan na siyang namatay. Binalaan kita, Benron. Ngunit hindi ka nakinig. Pasensya na lang tayo. At kung nais ng angkan mong magiganti, hindi ako magdadalawang isip na harapin sila. Wika ni Claudio. Matapos ng kaganapang iyon, nilisan ng binata ang bayan at hindi na muling nagpakita pa. Ilang taon din ang lumipas. Humupa na ang tensyon sa pagitan ng pamahalaan at rebelde. Ngunit hindi na muling nakita pa si Claudio, ang taong binansagan na rebeldeng kulog. Muli JIP, kung gusto nyo ng voucher discount, comment lang ng #JD. Babasahin ko sa comment section kung ilan ang may gusto ng voucher discount. Yun lamang, maraming salamat. Nariyan din ang ating Shopee link. Paalam.